Okay, so again, we're starting. We're welcoming everyone to our orientation meeting tonight. Okay, so una kong isi-share sa inyo ay yung dahilan kung bakit nabuo ang program na ito. So, gusto kong i-share sa inyo ang observation ko kung ano na ba ang kalagayan ng ating mga pag-aawitan sa ating church, no, sa inyong church. Tingnan niyo kung sa inyong church ay ganun din. So, ang title ng aking short presentation na ito ay The Present Condition of Congregational Singing in Seventh-day Adventist Churches Today, lalo na sa Pilipinas. Number one, ay only a few members arrive early for the Sabbath School Song Service. Yun din ba ang nangyayari sa church ninyo? Konti lang ang uma-attend ng song service sa ating church pag Sabbath School. Sa umpisa ng Yes. worship. Okay, bakit kaya? Ang akala ng lahat, ang song service ay panahon ng paghihintay. Dala ba, lagi natin naririnig minsan, o lagi natin naririnig sa mga song leaders, habang hinihintay po natin ang ating mga kapatid, mag-awitan muna tayo. Ayan, habang naghihintay. Habang hinihintay po natin yung ating superintendent, tayo ay mag-awitan muna. So, ang isipan ng ating church, yung song service, wala siyang importansya. Ito ay paghihintay lamang habang naghihintay, which is not correct. Ang totoo, ito ang dapat baguhin sa isipan ng ating church. Ang song service ay umpisa ng pagsamba, mga kapatid. Ipopromote ninyo sa inyong church. Mga kapatid, pag hindi kayo dumating ng on time sa Sabbath School, kayo po ay hindi kumpleto ang oras ng pagsamba. Dahil doon sa pag-aawitan, yun po ay umpisa ng pagsamba. Ang mga song leaders, pwedeng kausapin ninyo, wag nyo i-announce na habang naghihintay. Babaguhin po natin ang isipan natin. Number two, karamihan sa atin, sa mga worshipers ay hindi na sila active sa worship. Passive sila kung dumating sila sa church. Passive lang, no? Bakit? Sa halip na buong pusong makilahok sa pagsamba, maraming miyembro ang nagiging spectator na lamang. Ano yung spectator? Nanonood lang. Pupunta lang doon, Sabat, upo. Kaya yung iba, ay, Sabbath school pa lang naman, mamaya na ako pupunta sa divine service. Kasi hindi nila naiintindihan na yung worship ay sinasamahan ng buong iglesia. Hindi yung mamaya na ako. No, ang pagsamba ay mula sa Sabbath school. Dapat kung sasamba ka, mula sa Sabbath school, sumasamba ka na. Hindi yung mamaya ka na sa divine service. So, ang nangyari kasi, spectator na lang ang itsura ng ating mga members. Madalas nating makita, number one, iilan lang talaga ang kumakanta, no? So, kahit na dumating sila, konti na nga lang ang dumating sa Sabbath school, tapos pag dumating pa sila, hindi pa sila kumakanta. Ang mga members nagkikwentuhan, nag-cellphone, nagbabasa ng kung ano-ano, hindi sila talaga kumakanta. Marami naman tahimik, hindi naman gumagalaw ang bibig, ayaw kumanta, no? Parang pag tinanong mo bakit hindi ko kumakanta, ay hindi maganda ang boses ko, ganun siguro, no? Ang pagsamba ay minsang nagiging pinapanood sa halip na sinasalihan. So ang nangyayari sa atin ay pupunta tayo, tingnan natin kung ano yung program ngayon. Para bang uma-attend na lang ng program, hindi uma-attend ng worship yung ating church. No? Mamaya maintindihan natin bakit. Tandaan, hindi tayo audience during worship. Tayo ang mga worshipers. Ang mga tao ay worshipers, hindi audience. So ang bawat boses ay mahalaga sa papuri sa Diyos. So every member of the church is important na maagang dumating sa worship dahil ang boses ng bawat isa ay kailangan doon sa papuri sa Panginoon. Number 3, declining congregational singing. Ano nangyari? Noon, kilala ang mga Adventist sa masiglang congregational singing. We are a singing church. Kilala pag Adventist,
bantayan, ano yan, kumakantayan sila, magagaling kumantayan. Ganun. Pero ngayon, ano nangyari? Sa ilang simbahan, kapansin-pansin na mahina na ang volume ng congregation. Konti na nga lang ang tao, kaya mahina. Kung marami man, hindi naman kumakanta lahat. No? Hindi sila feeling involved doon sa ministry ng music o singing sa church. Kakaunti ang umaawit. Minsan nga tinatanong ko, bakit ka hindi umaawit? Sabi, kasi nagme-meditate ako. No, ang oras ng pag-aawitan, aawit, hindi magme-meditate. No? Okay. Ano naman, nawawala ang sigla ng mga hymns. Pag nagkantahan, ay parang hindi masigla. Yung mga kantang masigla, hindi masigla. There shall be showers of blessing. This is... Parang nawala na yung sigla nung there shall be showers of blessing. Kahit nga ngayon may -1 na, no? Medyo mabilis. Pero pag kumanta pa rin, walang kabuhay-buhay. Parang hindi nila naiintindihan yung mga kinakanta nila. Bakit kaya? Hindi na pamilyar ang marami sa mga hymns. Ayan, bakit ka mo? Parang, lalo na siguro yung mga bagong binyagan ngayon, mga bagong binyagan. Hindi katulad nung araw, pag bagong binyagan ka, may hymnal ka makikita. Ngayon, wala na. Hindi na nila siguro alam maraming hymnals. Kaya, napapansin ko, pag pupunta ako, every Sabbath, nasa iba't ibang churches ako, napapansin ko, yung mga kanta, halos pare-parehas lang. Rejoice if you're in heart. All hail the power. Yung Wake the Song. Yun ang mga kinakanta. Pero, ang daming kanta sa hymnal na hindi kinakanta. Bakit? Kasi nga, hindi na familiar ang mga members sa hymns. Yung iba naman, nahihiya silang umawit. Mas umaasa na lamang sila sa song leader, praise team. Sila na yung magaling, sila na yung mangunguna, sila na lang yung kumanta. Lalo na, ang mga song leaders, laging yung microphone laging nasa bibig ng song leader. So malakas ang boss ng song leaders, ang congregation, hindi nila marinig yung boses nila. Alam nyo ba na yun ang bago ngayon sa song service? Hindi pala kailangang nakatutok lagi ang microphone sa bibig ng song leaders. Kasi sa worship, ang importante ay yung boses ng congregation, hindi yung boses ng song leader. Later magse-seminar tayo sa song leadership, paano gagawin yung pagpapaawit. Okay, next. Kakaunti ang pagkakataong maturuan ng tamang pag-awit. Di ba? Karamihan sa ating mga churches, may choir, may singing group. Practice ng practice ang mga singing groups. Practice ng practice ang mga choir. Pero yung congregation ba, tinuruan ba natin na paano kumanta? Paano sila maging sumiglang kumanta? Yun ang nangyari. Nakalimutan natin ang congregation. Nakalimutan natin ang buong iglesia na turuan paano kumanta. Basta pagka bahala ka na kung gusto mong kumanta o hindi, wala nakikialam sa'yo. Pero yung choir, pinagagaling natin. Yung singing group, pinapagaling natin. Hindi kaya dapat magkaroon tayo ng programa na yung congregation mismo, lahat sila tuturuan naman natin. Hindi lang yung choir. Anong pa? Number 4, loss of the tradition of 4-part hymn singing. Nawala na yung soprano, alto, tenor, bass sa congregation. Alam ba ninyo na ang hymnal ay ginawa yan para sa 4 na boses? Tingnan nyo yung nota nito. 4 na nota. Dito sa taas, soprano, yung pinakamataas na nota. Yung sa susunod na baba ay alto. Doon naman sa baba, yan ay tenor. Tapos yung pinakamabang nota, yan ay bass. Pag kinanta ang hymns, dapat 4 na boses. Pero ang nangyayari, hindi natin nabibigyan ng pansin o hindi natin nabibigyan ng panahon na i-improve para yung congregation ay umawit na parang choir na SATB. Kasi yun nga ang
Yun nga ang hymns eh. Pag kinanta yung hymns, dapat 4 na boses. Kaya nga yan, 4 na boses yan na nasa hymnal natin. Ngayon, puro melody lamang ang alam ng karamihan. Tama? Kaunti na lamang ang marunong sa alto, tenor, bass. Ha? Konti na lang. Ang lahat, pag kumakanta tayo, lahat ay panay melody na lang. That is not the intention of the hymns. Dapat yung hymns po ay inaawit na 4 voices. Hindi na ito na ituturo sa local church. Wala nagtuturo. Hindi ko alam sa inyo, meron ba nagtuturo sa inyo? Very good kung meron. Ang harmony 4 voices ay naririnig lamang kapag choir ang umaawit. Hindi ba lahat tayo pagka nanood, nakinig tayo ng choir, iba yung atmosphere pagka narinig mo yung soprano, alto, tenor, bass. Ano naman kaya kung yung congregation mismo ang aawit ng soprano, alto, tenor, bass? Ano kaya ang blessing na maramdaman at makukuha ng bawat isa kung mismo ang buong iglesia umaawit ng 4 voices? Tama? Kung hindi ito maibabalik, maaaring tuluyang mawala ang isa sa pinakamagandang pamana ng ating musika sa iglesia. Alam ba ninyo, nung araw, ang kumakanta lang ay bago nag-revolt si Martin Luther, ang kumakanta lang ang mga pari. Nung lumaban si Martin Luther at naumpisahan ang Protestant, yung pinaglaban niya na ang congregation, lahat ng member ng congregation ang aawit. Ito yung pamana ng Protestant, no? Ito yung pamana ng Protestant Christians. Number 5, limited member involvement in worship ministry. Sa maraming simbahan, iisang grupo lamang ang laging nakikita sa harapan. Kung sino yung magaling, yung member ng choir, siya rin yung song leader, siya yung musician, siya rin yung special music. Kung sila lang yung nandun sa harapan. Sila lang yung nagpe-perform ng music ministry. Habang ang karamihan sa kongregasyon ay nananatiling nakaupo at nanonood. So, ang nangyari sa congregation natin, tagapanood ng ating mga music ministry. Ngunit, ang disenyo ng Diyos ay hindi para sa ilan lamang. Ang design ng worship, lalo na pag binasa natin ang command sa New Testament, no? Dapat buong iglesia ang gagawa ng music ministry. Hindi lang choir, hindi lang singing group. Meron din yan, kailangan sila. Maganda yung may ganun din. Pero generally, dapat most of the time, ang buong congregation ang nagkakaroon ng act of worship, lalo na pagdating sa singing. Ang buong iglesia ang dapat na sama-samang umawit at sumamba. Okay, so hindi lang yung choir, hindi lang yung singing group. Number 6, reduce familiarity with the hymnal. Dahil nga, ang hymnal ay hindi na gaanong nagagamit sa panahon ng projectors at lyrics sa screen, bihira ng buksan ng marami ang hymnal. Imagine, yung hymnal, kung ang bawat isa ay may hawak na hymnal, hindi ba habang naghihintay ka, pwede mong buksan, may nakitang title, maganda ito, siguro magandang aralin ito, babasahin mo, maganda ito, aralin natin. So, nagkakaroon tayo ng familiarity. Pero ngayon, dahil wala tayong hymnal na hawak, umaasa lang tayo kung ano yung naisip nung song leader, kung anong naisip sa projector, yun lang mababasa lang natin. Pero kung meron tayong hymnal, na bawat isa, parang bawat isa ay magiging aware kung ano yung laman ng hymnal. By the way, in-announce ko rin to sa mga meeting, sabi ko, one day I will be going to different missions. Kakausapin ko yung mga music leaders at sasabihin ko sa kanila, i-encourage ko sa kanila, pwede bang bumalik tayo sa walang projector pagkantahan? Bumalik tayo na may hymnal na hawak ang ating miyembro. Bakit? Lalo na doon sa
sasali sa program natin, kailangan matuto habang tumatagal umuunlad ang pagkaunawa ng ating mga miyembro sa mga awit natin. Imagine kung nag-umpisa tayo 5 years ago, ang ganda-ganda na ng church natin, lalo na sa awitan. Pero anyway, God has His own time. This is the right time. No? Pag sumali kayo sa program na ito, maumpisahan nating matrain ang inyong church. At ano kaya ang itsura ng inyong church after 1 year, after 2 years, after 3 years? Oo, magugulat ang marami kung anong klase ng church meron kayo. Dahil dito, maraming magagandang himno ang hindi na naaawit. Paulit-ulit na lang yung mga inaawit natin kasi nga hindi natin nakikita yung laman ng hymnal. Unti-unting nakakalimutan ang mga mensaheng nakapaloob sa ating mga himno. Dahil wala tayong hawak na hymnal. Ang bagong henerasyon ay hindi na lubos na nakikilala ang mayamang musikal at spiritual na pamana ng ating iglesia. Hindi na naintindihan ng bagong generation. Number 7, worship becoming more performance-oriented. Ano ibig sabihin nito? Hindi masama ang magaling na choir, meron kayong sariling choir, meron kayong sariling group na magagaling. Ngunit minsan, nagiging sentro na ang performers kaysa sa kongregasyon. Tama? Ang dami nating binibigay na panahon sa mga groups. Pero sa congregation, walang panahon. Samantalang alam ninyo, pag gumawa kayo ng choir, ilan lang yung sasali. Pero pag nagyaya kayo ng mga Bible study, konti lang yung sasali. Pero sa program na ito, Congregational Choir Singing, lahat ng inyong members, bata, matanda, may ngipin o wala, ay mai-involve sa ministry, mai-involve sa worship enhancement. Ang sukatan ng matagumpay, tandaan nyo ito, ang sukatan ng matagumpay na worship ay hindi kung gaano kagaling ang mga nasa harap, kundi kung gaano karaming miyembro ang aktibong nakilahok. Alright. Ano ba sa worship nga? Ano daw ang successful worship? Yung marami ang na-involve sa worship. Kaya nga minsan ikaw na yung presider, ikaw pa yung kakanta, ikaw pa yung magpipray, ilan lang yung nakalahok. No? Tapos yung congregation hindi pa umaawit. So ilan lang yung nakilahok. So hindi siya successful worship. No? Number 8, lack of musical confidence. Ang problema ng ating mga miyembro, madalas natin narinig, hindi ako marunong kumanta, sintonado ako, makikinig na lang ako, sila na lang. Bakit kamo? Wala tayong program para mabuksan ang kanilang isipan na, ay, makakakanta pala ako. Ay, hindi pala ako sintonado. Ay, kahit sintonado ako, pwede pala akong kumanta. Wala tayong program. Ito na ang sagot sa ating mga sitwasyon ngayon. Ang totoo, karamihan sa kanila ay hindi pa lamang naturuan. Ang pag-awit ay kasanayang maaaring matutuhan. Ibig sabihin, pwede nating matrain ang congregation natin. Kaya meron tayong program. Sa tamang gabay at kaunting practice, mas maraming miyembro ang magkakaroon ng kumpiyansa. Magkakaroon sila ng confidence sa kanilang sarili. Number 9, generational gap in worship participation. Mas gusto ng ilan ang mga traditional na himno, mas familiar naman ang kabataan sa contemporary worship songs. Hindi ito kailangang maging dahilan ng pagkakahati, no? Huwag natin sabihin, ay mga kabataan ayaw ng hymns. No. It's okay, magkakaiba tayo, pero sa halip na maari itong maging pagkakataon, maari itong maging pagkakataon upang ipakilala sa kabataan ang kagandahan ng mga hymns. Turuan sila ng mga 4-part harmony. So this is the chance, no? Kahit magkakaiba tayo ng gusto ng music, pero pag inintroduce natin sa next generation, sa new generation, yung mga hymns, kung gaano kaganda, at tuturuan silang umawit ng iba't ibang boses, ay ma-improve ang ating church. At pagsamahin ang iba't ibang henerasyon sa iisang awit ng papuri. Imagine, ipagsasama-sama natin, bata, matanda, adult, senior, ay kasali. Kapag sabay-sabay umaawit ang bata, kabataan, adult, at senior,
mas nagiging larawan ito ng pagkakaisa ng katawan ni Kristo. Imagine, iba-ibang tao in one body. Okay? Last, ministry viewed as the responsibility of a few. Hindi naman kami marunong yan eh. Hindi naman kami ganito eh. Hindi naman kami ganon, no? May ilan na iniisip na ang music ministry ay para lamang sa pastor, sa elder, sa choir, sa praise team, or sa musicians. No? Yung alam ng members natin, akala nila yung pagkanta nila sa congregation na maayos, magpa-participate sila, hindi nila alam na yung music ministry nila. Ngunit ayon sa Biblia, ang bawat mananampalataya ay may bahagi sa gawain ng Diyos. Sa congregational singing, walang maliit na papel. So everybody is involved, everybody is part of the ministry. Hindi kailangang nasa platform para makapaglingkod. Kapag umaawit ang buong iglesia ay naglilingkod. Okay. So, there is a need for worship renewal. Maraming simbahan ang naghahangad ng pagsambang mas buhay, mas masaya, mas reverent, mas biblical, mas Christ-centered, at higit sa lahat, mas maraming miyembro ang aktibong nakikilahok. Hindi ba yan ang gusto ninyo? Gusto ninyo yung church ninyo buhay, masaya, may reverence, gusto niyo yung according to the Bible, Christ-centered, at gusto niyo lahat ng members ay kasali sa worship. Isa sa pinakamabisang paraan upang maibalik ito ay ang palakasin muli ang congregational singing. So, para natin maibalik yung tamang pagsamba, yung magandang experience, ay dapat palakasin natin ang congregational singing. Hindi kailangang baguhin ang mensahe ng ating pagsamba. Ang kailangan ay ibalik ang aktibong pakikilahok ng buong kongregasyon. Amen? Amen. Kaya nabuo ang AIM Congregational Choir Singing Program. Kaya ito ay nabuo dahil gusto natin na i-improve itong congregation sa ating congregational singing. Okay? So, next, I'd like to share naman yung isang document tungkol sa program na gagawin natin. Okay. Clear ba ito? Malaki naman. Nakita ba ng lahat? Matatanggap po ninyo ito lahat mamaya. Okay. Sandali lang. Bubuksan ko lang yung aking electric fan. Umiinit kahit may ulan sa labas. Okay? Ito po yung about the program. Okay, number 1. Andito po yung overview. Sabi dito, the Congregational Choir Singing Program is a church-wide music ministry designed to involve buong congregation in joyful, meaningful, and skillful worship through 4-part hymn singing. So ano daw? Ang program na ito ay para sa buong iglesia, tuturuan ng 4-part singing. Soprano, alto, tenor, bass, kasama na ang syntonades. Ayan. So lahat involved, no? Hindi ibig sabihin, ay sintonado ako, hindi ako kasali. Hindi magaling ang boss. No. Kasali lahat. Rather than limiting choral singing to a select choir, this program gives every church member the opportunity to develop their singing abilities while actively participating in worship. So ang goal natin ay i-improve ang congregation. The program teaches members how to sing soprano, alto, tenor, and bass using the hymns of the church. Through regular practice, congregations learn to sing in harmony, improve musical confidence, deepen their understanding of sacred music, and experience the beauty of united worship. The goal is not simply to create better singers, but to cultivate better worshipers who praise God with both understanding and excellence. Ano ang ating philosophy?
We believe that music is a gift from God and that every believer has been invited to participate in the ministry of praise. Congregational singing is one of the most powerful expressions of worship, faith, unity, and spiritual fellowship. When the whole church sings together in harmony, it reflects the unity of the body of Christ and provides a foretaste of the worship of heaven. Therefore, every church member, regardless of age or musical background, should be encouraged, trained, and empowered to sing joyfully and skillfully for the glory of God. Ano ang vision natin? To see every Seventh-day Adventist congregation become a vibrant, confident, and harmonious worshiping church where every member actively participates in praising God through joyful four-part singing. Ang gusto natin makita, ang church natin, buong iglesia ay aawit. Ang mission natin, to equip churches with practical musical training that enables every member to para magkaroon sila ng confidence, magkaroon sila ng soprano or tenor based singing, develop a deeper appreciation of sacred music, strengthen congregational participation during worship, build unity through singing together, glorify God through reverent and excellent music. Ang goals natin, by the end of the program, pagsasali po kayo sa program na ito, ang inyong church, isasali ninyo, ang inyong church ay makakaawit ng 4 na boses. Tapos, matututo sila na paano mag-soprano, mag-alto, mag-tenor bass. Tapos, mamimaintain yung kanilang assign ng vocal part. Alam nila yung kanilang boses. Improve their pitch, their rhythm, yung breathing, lahat matututo sila. Participate more actively during worship services. Develop confidence in congregational singing. Encourage a culture of musical excellence and reverent worship within the church. Inspire future church musicians, choir members, and song leaders. Ano ang motto natin? Every member singing, every voice worshiping, every church united in harmony. Ano ang long-term vision natin? The Congregational Choir Singing Program seeks to revive the rich tradition of 4-part hymn singing in Seventh-day Adventist churches by equipping every congregation, not just the choir, to worship with confidence, unity, reverence, and joy. As churches grow in musical excellence, they also grow in spiritual unity, reflecting the harmony of heaven and preparing God's people to join the everlasting song before His throne. So mga kapatid, kung sasali po kayo, ang isasali ninyo yung church ninyo dito, ay magkakaroon po tayo ng mga projects later pag alam na natin yung mga kanta natin. So, magkakaroon tayo ng mga hymn festivals by district or by area, by mission or union, depende. Magkakaroon po tayo ng video recordings, tapos may chance po tayo na, kasi kinukontak ko po yung Hope Channel, na kapag yung church niyo nag-i-improve na at magaling na at masasama, pwede tayong mag-apply sa Hope Channel na i-document ang ating church para mapanood sa Hope Channel yung paano umawit ng tama ang church para gayahin ng ibang churches. No? So, meron po kaming program para sa lahat ng mga sasali. Kami yung bahala, sasabihin namin sa inyo lahat ng mga gagawin pag kayo po ay sumali. No? At magkakaroon pa ng ibang activities na paplano natin later. Paano ito implementation natin? Unang-una, magkakaroon po kayo ng approval sa church board ninyo. So, bali, pagkatapos po nitong orientation, natanggap ninyo itong document, pati yung PowerPoint kanina, pati yung registration, pupunta kayo sa inyong church board. Sasabihin nyo, church board, gusto kong isali ang ating church para matulungan ng Advent Institute of Music. Ito po yung mga gagawin namin. Ito po nga, pag in-approve po na ninyo, okay. So, pag in-approve na nila, ibabalik niyo yung registration form sa amin at bibigyan namin kayo ng mga instructions lahat. Okay? So, ano mga kailangan ninyo para kayo ay mag-enroll dito sa amin? Dapat may registration form. No? Mamaya, bibigay ko sa inyo registration form. Tapos, pagka nag-register na kayo, yung music head ninyo ay magkakaroon ng record sa amin. Okay, so pag natanggap na namin yan, bibigyan namin kayo para magkaroon kayo ng orientation sa church ninyo.
lahat ng materials na sasabihin nyo doon, at saka mga PowerPoint, at saka yung anong gusto nating sabihin sa mga churches ninyo, ay ipoprovide namin yun sa inyo. Wala na kayong ibang gagawin. I-apply lang ninyo, i-adapt lang ninyo yung program na meron ako, meron kami, at yun na ang gagawin ninyo. Okay? So, pagkatapos nyo magkaroon ng orientation sa church nyo, kasi na-approve na kunyari, na-approve na kayo ng church board, nakapag-meeting na tayo sa amin, tapos magagawa na kayo ng orientation, i-announce nyo sa buong iglesia. Mga kapatid, tayo po ay sumali sa program ng Advent Institute of Music. Tayo po ay magkakaroon ng pagsasanay, buong iglesia. Walang hindi kasali, lahat kasali. Okay? So, sunod nun, ay i-identify na ninyo ang inyong mga members, soprano, alto, tenor, bass. No? Okay, may classification na kayo. Tapos, tatanggap ninyo yung mga materials galing sa amin, yung mga voice guides ng, kunyari, Great is Thy Faithfulness, soprano part, tenor part, alto part, bass part, ganun ano. Tapos, ipapadala lang ninyo yun sa GC ng inyong church members. Sabihin nyo mga kapatid, ito po yung ating unang kanta sa Institute of Music. Great is Thy Faithfulness, for example. Mga kapatid, yung soprano, aralin nyo yung soprano, yung tenor, aralin nyo yung tenor, bass, alto, aralin nyo sa bahay. Habang nagluluto, habang naglilinis, habang nagdadrive, ay aralin ninyo. Next Sabbath, pagdating nyo dito, ay papracticein natin sa church. Kailan? Sa panahon ng announcement sa divine service. Kayo muna, bago mag-announce yung elder, may 5 minutes muna na i-check ninyo. Mga kapatid, kantahin nga natin yung mga nakapag-aral ng kanta, subukan nga natin. Wow, may nag-aral. Yung ibang hindi nakapag-aral, hindi tayo nakapag-aral, ang ganda na ng kanta. Next time, aralin natin. So, ang trabaho natin mga kapatid ay hindi agad natin sila gagawing busy. Ang gagawin lang natin, i-encourage lang natin sila at ipapa-experience natin sa kanila na meron tayong ginagawa slowly sa ating congregation. Huwag naman natin silang parang nakakapagod naman yan. Ang dami-daming ginagawa. Hindi. Dapat maramdaman lang nila na merong program para sa atin, para tayo ay umunlad at para tayo maging ministers din ng music. So, encourage nyo sila mag-practice sa bahay nila, 5 minutes lang sa bahay, o habang nagdadrive, habang nagluluto, habang everything, no? Matuturuan sila. Tapos, weekly, magkakaroon kayo ng review sa church niyo, either before divine service, or depende sa inyo, kung sa AY, nasa sa inyo na yun ang implementation kung kailan kayo mag-review. At later on, sasabihin din namin, pag-aral ninyo, i-video ninyo yung pinag-aralan ninyo, papadala nyo sa amin para evaluate, tapos tutulungan naman namin kayo kung anong next step para malaman ninyo. May nagtanong nga nung isang araw, sabi, paano maniniwala ba sa amin yung church? Hindi naman kami musician, wala kaming alam sa nota. Sabi ko, maniniwala yun kasi sasabihin ninyo, meron tayong approve ng ating church board na gagawa tayo ng program. Ito lang ang program. Aaralin nyo lang yan. Yan lang naman ang program natin at dahan-dahan natin silang tuturuan. At kayo din, ay tuturuan ko din kayo kung paano nyo i-approach yung mga soprano, mga alto. Magkakaroon din kayo ng simple training kung paano. So malalaman namin weekly kung ano naging challenges nyo, tapos bibigyan namin kayo ng mga ways para ma-improve yung church ninyo. Okay, pagkatapos nun, magkakaroon kayo ng program. Kunyari, may isa na kayong kantang alam, no? Gawin niyo yung, gawin niyo na siyang opening song next Sabbath. Okay, ang opening song po ay congregational. Lahat. Okay. Tapos, ayan na, pwede nyo maging opening song, maging closing song, kantahin nyo sa anniversary, kantahin nyo, bahala kayo kung ano, meron kayong district fellowship, buong iglesia kakanta, ang maganda nun. Number 9, patuloy na mag-aaral kayo, ibibigay namin sa inyo kasi lahat ng songs na pag-aaralan muna natin. So, pagka ganon, ay pwede rin tayo magkaroon ng free online face-to-face coaching workshop. For example, may alam na kayong isang kanta.
Tapos sa malayo kayo, nandiyan kayo sa Mindanao o nandun kayo sa Apari. So gagawin natin on Sabbath ay mag-o-online tayo para makausap ko yung inyong church. Flash din niyo ako doon, tapos tuturuan ko sila ng boses o bass, ganitong gagawin, tenor, ganitong gagawin, alto, ganitong gagawin. So para 30 minutes, 10 minutes lang, madali lang yon. At kung gusto niyo naman na sa bahay, sa church niyo pupunta ako talaga face to face, okay din, i-schedule lang natin. Papamasahihan nyo lang ako, no? Papagasolinahan lang ninyo. Wala namang bayad lahat. Ngayon, sa program na ito, program 1, ito po ang lahat ng kakantahin ng church na sasali. 10. Okay, so kung isang kanta sa isang buwan, edi 10 buwan. Kung 2 kanta, isang buwan, edi 6 months, no? O 5 months. Kung 3 di mas mabilis, no? Ngayon, pag nalaman na ng church ninyo itong lahat ng kantang ito, ay gagawa na tayo ng program from us. Yayayaan na namin kayo paano gumawa ng program para ma-present natin ito sa Hope Channel. O kung ano man, pwede tayo magkaroon din ng mga recording, buong iglesia ay gagawa natin ng video para makita kung paano umawit sa inyong church. So, maipopromote ng church ninyo yung pag-aawitan. Then, ang buong congregation ay involved dito. So, may encourage silang dumating ng maaga, no? Baka dumami na ang member, ang aawit sa song service. Kasi, sabihin nyo, mga kapatid, next Sabbath, lahat tayo, yung alam nating kanta na Great is Thy Faithfulness, Holy, Holy, My Hope is Built, ay kakantahin natin sa Sabbath School Song Service. So, dapat dumating kayo ng maaga. So, dahil involved sila, dahil part sila, dahil meron silang gagawin, pupunta sila ng maaga. Then, one day, marami na ang dadating sa Sabbath School kasi nag-i-enjoy na sila pag-awit kasama ng buong iglesia. Okay, so yun po. Naman ngayon ay papakita ko sa inyo yung ating application form. Saan yung application form natin? Hindi ito. Hindi application form, registration form ang tawag doon, ano? Ito. Registration form, registration. Ayan. So, ilalagay po natin ito mamaya yung link para masagutan ninyo kung sasali kayo. Kung sasali po kayo, ay fill upan nyo ito, name of church, mission, ganyan lang mga information, ano. Sasulatan lang naman ninyo yan. Tapos, dito sa huli, ay nakalagay dito, yan, endorsement. Official church endorsement. Ibig sabihin, inapprove ng board. Tapos, papangalan din yung church dyan, nakapirma yung district pastor or church pastor, yung first elder, yung church music leader, yung church clerk. At pag pumayag sila na gusto nila kayong sumali dito sa ating program, ay magkakaroon tayo ng next orientation para doon naman sa mga sasali. Depende kung ilan ang sasali, no? So, by the way, itong program nito ay hindi pwedeng lahat kayo alam na agad lahat. No, kanya-kanyang pace, no? Kanya-kanya. Kung kailan kayo mag-uumpisa, kung gaano kayo katagal matuto, no problem. Ang mahalaga, merong ongoing program na gagawin tayo sa inyong church na ito po ay libre, walang bayad. Lahat ng materials, walang bayad. Ang coaching, walang bayad. Kaya pag hindi kayo sumali, lugi po kayo. Kasi libre na, ayaw nyo pa. Ano? Ngayon, siyempre, nasa sa inyong church naman yon kung gusto nilang magkaroon ng program. Pero alam niyo kung kayo ang music head sa inyong church, this is the best music activity sa buong church. Bakit? Lahat ay involved. No? Kung gagawa kayo ng choir, ilan lang yon. Kung gagawa kayo ng singing group, ilan lang yon. Pero kung buong iglesia, lahat yan i-encourage nyo. Pag umpisa,
Maaring yung iba ayaw sumali. Okay lang. Kung sino lang yung gusto mo nang sumali. Hanggang sa mainggit sila. Hala, tayo hindi pa natin alam. Kailan natin aralin. Huy, turuan nyo kami. Ayan. Ang program na ito is just to encourage everyone sa congregation. Na ang congregation natin ay ma-feel nila na meron silang participation sa music ministry at meron silang part sa worship. Kaya ang involvement nila ay kailangan. So encouragement lang, hindi kailangan yung pilitin agad, no? Yung iba kasi niyan, hindi mo nasasali, sabi nila, ano ba program na yan, ganun. Sige lang, kung ilan lang yung magkakahabol muna. Kung ngayong taon, yung iba hindi pa sasali, pero next year, sasali na yan. Habang kayo kumakanta nyo, imagine pag may alam na kayo, sasali na yung mga yan. Kasi, alam niyo sinabi ni Ellen G. White na kung tuturuan natin ang congregation, ang mga anghel ay tutulong, i-encourage yan. Ang banal na espiritu, i-encourage niya ang inyong mga members. Ang problema lang natin kasi noon, wala tayong program. Parang kanya-kanya tayo lahat, tama? Kung anong maisipan natin, sa kabisihan natin, no? Pero ngayon, meron tayong program para doon sa mga gustong sumali. So mga kapatid, ito po ay free na ino-offer ko sa inyo sa aming ministry. Kaya salamat sa inyong pagdalo ngayon. We are like 79. Siguro yung iba ay hindi nakapag, dahil siguro sa connection or whatever. So now, I open na po ang mga questions tungkol po sa program na ito kung meron kayong gustong i-clarify. Sino pa ang gusto magtanong? Si Margie, nakataas na kaninang kamay pa. Si Margie at saka si Vivo V2430. Margie, may gusto ka pang sabihin? May tanong ba? Checkin natin dito. Wala namang tanong dito sa chat. Tinuturo lang sa choir pero congregation isa boses lang. Problema mga miyembro hindi marunong magbasa ng nota. Okay, meron dito galing kay Merla Orodnim. Okay, ang problema daw, ang members hindi marunong magbasa ng nota. Hindi po natin tuturuan magbasa ng nota muna ang ating mga members. Meron pong audio, papakinggan lang nila yung boses. Nakita niyo yung mga tao ngayon, memorize yung mga kanta sa internet, yung mga kanta sa kung saan-saan galing. Kasi napapakinggan lang nila, tinuturuan ba sila ng nota? Hindi naman no? Pinapakinggan lang muna kasi pag na-memorize na nila yon ay hindi nila makakalimutan yon. Later on, i-enhance pa rin natin sila, tuturuan natin silang magbasa ng nota sa inyong, kasi nga, itong pag sumali po kayo dito sa amin, ay continuing po ito. Hanggang sa gusto ng church ninyo na ma-follow up natin, ay tuturuan po natin sila at hindi naman namin magagawa kundi kayo po ang maggagawa nun sa church niyo kasi kayo yung officer ng church niyo. Okay, late po ako nag-join. Aalamin po ba ng soprano at etc. yung mga members po? Ano yun? Nadine, aalamin po ba kung soprano, alto, etc. yung mga members po? Yes. Doon sa orientation, meron tayong system doon na aalamin ninyo. Paano ba ninyo malalaman? Okay, tatanungin niyo yung members, mga kapatid, sa mga babae, sino dito yung yung confident kayo sa mataas? Ayan, soprano. Sa mga babae, sino yung makaka second voice? Alto. Mababang boses ninyo. Dito alto kayo. Sa lalaki, sinong mataas na boses? Yan, tenor kayo. Sa lalaki, sino ang mababang boses? Bass kayo. Pero sabihin nyo sa kanila, yun ang feeling ninyo. So, ang gagawin ninyo, itry ninyo anong kaya ninyo. Baka masyadong mataas yung soprano, masyadong mataas yung tenor, dito kayo sa alto kung saan kayo confident, no? So yun muna ang umpisa. Hanggang later on, ay tuturuan namin din kayo, yung mga sasali officially, ay tuturuan din namin kayo ng step by step, paano kanyo matutulungan mag-identify ng soprano, alto, tenor, bass. Yung mga churches na may choir na, alam na ninyo kung paano gagawin yan. No? So, walang problema. Okay, question?
Sir, question. Sino yan? Ruela po. Luella. Okay, Luella from Batangas. Opo. Sir, bali po kung sasali po dyan, ang best time po ng pagtuturo, ibig sabihin po Sabbath school time? Okay. Ang umpisahan ninyo, wag muna kayong parang tuturuan nyo agad sila. No. Ang gagawin nyo lang yun, no, mga kapatid, meron tayong guide ng voice. Pwede bang aralin ninyo kung soprano kayo, tenor, alto, ganon. Ngayon, sabi nyo, next Sabbath, lahat po ng nakapag-aral, kumusta? Kumusta po kayo? Sige nga, subukan nga natin kung natutunan ninyo. Ganun lang. Tapos, pag nakita nyo parang hindi pa nila alam, o sige, gusto nyo ba praksin natin yan? O mamaya, punta tayo dito. Ganon. Depende sa inyo, no? Maganda, ipopromote nyo yan, mag-a-announce kayo ng trial doon sa Divine Service announcement time. Kasi doon sa Divine Service announcement time, bago umakyat yung mag-announcement, kayo muna, hingin nyo sa elder na magsasalita muna kayo 5 minutes para i-promote yung kanta. So sabihin nyo, lahat po na nag-aral, subukan natin kantahin yung first stanza, tapos yung mga hindi nakakaalam, ala, ba't magaling na sila? O, lahat po nung hindi nakapag-aral po kayo ha. Ito po yung ano, gaganon yun lang. No effort na parang until na, uy, mag-practice tayo hanggang sila ay ma-encourage, no? Pero depende sa inyo kung anong situation ng inyong church. Basta wag niyo, don't make it appear na parang obligado sila, no? Obligado sila, no? Papatikaman nyo lang sila muna na meron tayong activity. O, yung mga ready nang sumali. Yung mga hindi pa, ay hayaan nyo muna silang ma-feel nila na, ay maganda pala, may ganyan. Parang ganun, yun ang nakiisip kong style. No? Kasi parang, pag ginawa ninyo yun na parang choir, no? O lahat kayo dapat dumating, ay naku, walang mangyayari. Ibibigay nyo lang sa GC yung mga guide at slowly, mga kapatid, ito po ay project natin ng church para po sa ating district fellowship. Kakantahin po natin itong lahat. Okay? So, praksin po ninyo ha. Ganun lang. Encouragement lang muna. Parang hindi mabigat na program. Parang meron lang ginagawa para sa kanila. Maramdaman nila na binibigyan nyo sila ng atensyon, na binibigyan nyo sila ng pagkakataon na ma-improve. Hindi nyo sila binibigyan ng burden na gumaling, na parang performers. No. Huwag nyong ipaparamdam yon. Ang iparamdam ninyo, aba, kailangan kong sumali dyan, maganda yan. Yon. Ano po? Okay, Opo, Ma'am opo. Luella? Opo. Thank you, sir. Okay. Vivo. Sir, ako po yung Vivo. Okay. Tanong ko po about sa song service. Gusto po ng congregation malakas ang boses ng nagpapasong leader para daw maintindihan. Okay, so sir, gusto po naming imbitahan namin kayo sa church namin sa Nagpayong Church. Okay. Okay, so sa song leadership, Vivo, wala naman ilagay kang pangalan dito, so Vivo, ang bago ngayong tinuturo natin sa song leadership ay hindi malapit lagi ang boses, ang mic. Bakit? Alam naman na ng congregation yung kanta, 'di ba? Karamihan, very common. Maglalagay ka lang ng boses mo yung bibig mo sa mic kung hindi alam ng congregation yung kanta. Pero pag alam na yung kanta, ilalayo na ng song leader yung bibig niya sa mic, pero i-encourage lang niyang paawitin ang congregation. Ganon. Kung gusto mo sa inyo, saan bang nagpa yung SDA Church? Kung gusto niyo akong imbitahan sa church ninyo, mga kapatid, ay magpa-approve kayo agad ng date. Pero umpisa na po ng February 2027. Wala na pong slot hanggang December at January. Ano po? So, magpa-approve kayo February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December hanggang next year. Kung gusto nyo akong imbitahan every Sabbath sa church nyo, no problem. Sabihin nyo lang ilang beses akong pupunta sa Sabbath sa church nyo. Basta i-schedule natin. Okay? So, paano naman, Sir Dan?
yung sequence ng church service, okay lang ba na kahit sa, di alusunod sa CLC, example sa kami gumawa ng sequence, okay lang ba yon? Ay, hindi ko po alam yung sequence na pinagagawa ng mission o whatever. So, i-focus lang po muna natin yung tanong natin sa ano natin sa program na ito, no? Yung ibang programa sa sequence ay later po pag may time tayo sasagutin ko sa inyo yan. Okay? Sir, observation ko lang, madalas po kasi ng pagpaawit, introduction pa lang nila sa pagpaawit, kulang sa energy. Dapat siguro matutunan din introduction para Okay, so sino ba ito? Si Jonah Fontamillas. Ang kailangan po ninyo sa area ninyo, Area 1 sa CLC, magkaroon po kayo ng Song Leadership Seminar. No? Kung gusto niyo mag-Song Leadership Seminar tayo sa district ninyo, imbitahan ninyo ako. Magandang gumawa ho ng district fellowship, district song leadership ay Sunday para may workshop, no? Okay, yung tanong po muna dito. Dito muna magtanong po muna kayo tungkol sa congregational choir singing. Yun po ang gusto nating masagot kung meron kayong hindi naintindihan. O clear ba ang inyong clear ba po? Parang kayo lang yung walang tanong ha. Sa dalawang sessions, marami silang tanong. Naintindihan po ba lahat? So, meron kayong matatanggap na registration form at yun ay fill up pa ninyo. Tapos papa-approve nyo sa church board. Paano malaman ng church board yung program? Ipabasa ninyo yung material o explain ninyo yung sinabi ko sa inyo. Tapos pag approve na yon, ipadala nyo sa akin yung approval. Tapos gagawa na namin kayo ng consultation kung anong gagawin. Paano nyo umpisahan yung program sa inyong church. Sir, bali yung program ay Congregational Church Singing po ba ang tawag natin? Congregational Choir Singing Program. Okay po. So, ang ginagawa natin... Sir Dante? Okay, Chris? Hello po, yes po. From Milan, Filipino SD po. Oh, ito yung sa Italy, no? Opo, sa Italy po. Okay, mayroon tayo sa Italy. Very good. May question po ako. Yun po bang presentation na inyo pong share sa amin ay pwede naming makuha as copy? Yes. Okay lang po ba? Lahat po ng sinabi ko sa inyo ngayon, 3 documents, ay ipapadala ko po sa inyo para magamit ninyo. Okay po. At pwede pa akong magpadala later kung kayo po ay nag-approve na, ay gagawan ko po kayo ng isang promotional PowerPoint para po ma-encourage palalo ang inyong congregation para sila ay sumali. At kung kailangan po ninyo ng mga iba pang PowerPoint na gagamitin doon, ay pag-uusapan natin yon pag sumali na kayo sa program. So, follow up lang po. Siguro ang just to confirm lang po from you po, sir. Mas maganda po na i-present muna yung pinaresent nyo sa amin sa ngayong araw na sa aming church, and then encourage them na sumali sa program. Yes, that's Tama true. po ba? That's true. So, ipaintindi nyo sa kanila na gusto nyong isali yung church ninyo sa program na ito. Ito yung benefit, ito yung program, ito yung mga gagawin. Tapos, free naman, lahat, i-assist namin kayo. So, ibenta nyo sa inyong church board para maaprubahan kayo. Okay. Sige po, maraming salamat. Yeah. Medyo malayo lang po kasi kayo dito. May imbilan po sa namin kayo. Malayo lang. O, magkano pa mamasahe dyan? Medyo mabigat po. Oh, marami tayong sponsor. Actually, inimbitahan na ako sa Abu Dhabi, sa New York, sa Bahrain. Pinapapunta nila ako doon next year. So, nag-iipon na sila ng sponsors. Pupunta tayo dyan sa Milan. Punta tayo dyan. Kayang-kaya natin yan. Okay. Sige.
Thank you po. Thank you. Okay. Next question. Wala na ba? Lahat po ba nakaintindi? Naintindihan po ninyo? Yes po. Wow, ang galing. All right. Amen. Amen. Very clear, Sir Dan. Very clear. Okay. So, kung wala na tayong pag-uusapan, ay pwede na tayong mag-uwian. At basta, after this, ipopost ko sa GC. Lahat po ba kayo ay nasa GC? Opo. Yes po. Yes, kung nasa GC kayo, kung wala po kayo, sabihin nyo lang, idagdag ko kayo doon para makuha ninyo, ipopost ko sa inyo yung materials na yan. Okay? Wala Sir? na? Yes. April. Yes. Sir, Hi. yes po. Sir, hello po. Sir, yung recording po nito, pwede naming makuha po. Yes. Itong recording na to ay ipopost ko katulad nung mga first and second, no? Ipinost ko rin para ma-review nung mga umattend kung ano nangyari. So, pwede nyong reviewin, thank you pwede po. nyong i-share, sa yung mga hindi naka-attend dito, kung gusto nilang, baka may mga friends pa kayo, padala nyo sa probinsya, baka may interest doon. Ang goal po natin ay malawakang pagtulong sa congregation. Ano po? So, actually, kapag ang buong congregation ay nakita nila yung kagandahan ng involvement sa worship, I think everything will follow. Everything will Amen. follow. Baka, ako nakita ko kasi pag lahat involved, ay medyo mababawasan na yung ibang mga issues natin kasi na-enjoy na nila yung congregation. Pero hindi pa rin mawawala ang ibang challenges. Okay, anyway. Huwag lang Alright. gamitin ang record sa impeachment. Sir. Sir, good evening po. Yes, sino to? Ako po yung sa Vivo 2430 po, sir. Oh, Diary Vivo, Estrada okay. Umpan po. Yes. I have a question, sir, about congregation song service. Sir, about po dito sa mga kanta po, sir. Di po ba sa baba ay may nakalagay po mga funeral song? And then yung mga yung glory and peace, praise. Pwede po ba kantahin sa divine worship, sir, ang pang funeral song? Okay. Thank you very much. So kung wala na tayong tanong tungkol sa program na ito ay if you want to stay, teka, magpi-pray ba muna tayo para kung yung mga gustong magstay o lahat tayo mag-stay? Mag-stay ba kayo? Para Yes. kung gustong magkaroon ng mga questions about church music is open naman, open kung gusto ninyong makinig. Okay. Anyway, ito po tandaan natin. Lahat ng songs ay i-check natin yung appropriateness, no? Yes. Yung appropriateness. Okay. Yes. Sa divine service, must i-prioritize natin ang mga ipapakanta natin dyan ay laging tungkol sa Panginoon, tungkol Yes. sa kanyang mga ginawa, tungkol sa Banal na Yes. Espiritu, tungkol sa Trinity, tungkol kay Jesus. Pag divine service, no? Yes. Unless meron kayong theme. Kunyari, meron kayong theme about second coming. Di pwede kayong kumanta ng mga second coming. So, yung mga kinakanta sa patay na face-to-face o about second coming, pwede nyo rin kantahin doon sa divine service kasi it's about the theme. No? So, Sir, yes. Sir? hindi na daw po yan divine service ang tawag. I-practice po natin na second service po. Kasi po, yung buong Sabbath is divine. Yes. Okay. Yes. Yes. Correct. Hindi na kaya Okay. Yes, yung tawag natin is kung ano lang yung kanasanayan natin, no? Pero yung inyong mga bawat mission ay iba-iba pa rin ang kanilang palakad. So,
okay lang yon kung divine service o second service ay pag sa pinag-usapan natin yung second service or divine service. Ang Yes po. lahat ng kakantahin natin dyan, sa song service ninyo dyan, ay lahat tungkol sa Panginoon. Hindi tungkol sa gawain, hindi tungkol sa ating mga testimony, unless yun ang theme ng inyong divine service. Okay? Okay. Alright? Okay. So, Okay. huwag kayong magpapakanta ng mga wala sa, hindi naka-align sa theme ng inyong worship. Kapag wala kayong theme, laging priority ang praise, adoration, and thanksgiving. Yun po Yes ang po. lagi nating kakantahin sa divine service. Okay? Sa mga opening song ninyo, mga kapatid, opening song ng inyong worship, kahit anong worship, divine service, Sabbath school, AY, kung walang theme, dapat laging praise. Ano Okay po. Laging Oh, praise. yes. Huwag kayo mag-uumpisa ng kanta, okay? Sa pagpapatuloy po ng ating Sabbath School, kantahin po natin ang Brightly Beams of Father's Mercy. Bakit? Praise muna. Sa pagpapatuloy po ng ating pag-aawitan, awitin po natin ang Live Out Thy Life Within Me. Bakit nagko-commitment song ka na? Nag-uumpisa ka pa lang. Wala ka pang i-commit. Ha? So, bali, ang opening song sa ating mga service, lagi pong praise and adoration. Okay? Ngayon po, Okay po. huwag nating sasabihin na ito ay dahil nakalagay sa baba, funeral, ay sa patay lang siya kakantahin. Actually, yung face-to-face is not always death. It's about second coming. No? So, nilagay lang nila yon categorically para mag-guide kayo na ito pwedeng kantahin doon. Tandaan ninyo, sa mga patay, ang kanta po natin dyan ay laging hope. Lahat ng kantang may hope. Second coming, hope, yan po ang magagandang kantahin. Huwag po kayong kakanta ng malulungkot sa patay. Malulungkot yung namatayan. Kakanta kayo ng encouraging songs. Yung about second coming, yun po ang sa patay. Okay? Okay po. Alright. Thank you. Kanina may tanong si Carlota dito tungkol sa pwede bang hindi sundin ng mga churches yung sinabi ng misyon na na sequence. Ang alam ko po, dahil ako ay member ng worship committee ng union dati, ang alam ko nung araw, yan po ay recommendation lang ng inyong mission. Kaya magandang sundin naman yung nire-recommend nila. Pero kung gusto nyong baguhin po, ay siguro sabihin nyo lang sa kanila yung plan ninyo para alam din nila yung purpose ninyo, bakit meron kayong gustong gawing ibang sequence. Baka kasi pagka hindi Correct. sinunod, sabihin nila, mga rebelde itong mga taga-church na ito. Hindi din maganda yon. Kasi tinulungan na nila kayo. So, ang gagawin ninyo ay kausapin nyo sila sa church. Pastor, sa church po namin, ang gusto namin ganito. Pwede ba kaming hindi sumunod ngayon? Kasi maraming churches akong nakita, hindi naman sumusunod din Katulad na yung mga ibang schools. Hindi sila sumusunod. Meron silang sariling mga kanta. Meron silang sequence. Depende. Nasa inyo yan. Kasi ang inyo pong local church, kayo po ay under the management of your church board. Lahat po ng dinidesisyon ng church board ninyo ay wala pong pakialam ang mission, wala pong pakialam ang union, wala po silang Correct. pakialam kasi kayo po ang may-ari ng church ninyo. Pero makikipag-cooperate kayo sa mga leaders natin, sa mission, sa lahat, kung ano yung mga program na binababa nila, try to apply it. Kung hindi nyo mai-apply, edi makipag-arrange kayo sa kanila kung ano naman yung nasa isipan ninyo. I think there is nothing wrong
when you tell them your purpose. Ganun yun. Sir Dan, ganito yung situation. Yes. Yung sequence na yun, Sir Dan, ilang taon na namin ginagawa sa church. Ngayon, meron lang isang member na galing sa ibang bansa na pinupuna yung program, yung sequence ng program ng church. Tapos, ito namang isang elder, nakikinig sa kanya, gusto nang palitan yung sequence ng program ng church. Samantalang, ang tagal na ito na ginagawa, maganda naman yung sequence, di ba naka-attend ka ng nakita mo yung magandang sequence ng church. Gusto nilang basta-basta na lang palitan dahil lang dito sa isang member na galing sa church at tinatanong bakit ganun daw ang sequence ng service sa church. Okay, so kung meron po mga suggestions, Kaya pala. may galing sa ibang bansa, may mga ibang ideas, ang maganda pong gawin nyo, pwede pong pakimute yung mga hindi po nagsasalita muna para hindi po maingay. Pwede pong mag-mute tayo. Okay, thank you. Kung meron po mga suggestions, maganda yan, may suggestions. Ang gagawin po ninyo, lahat ng suggestions ay papaaprubahan po ninyo sa church board. Dadalo nyo sa church board. Sabihin niyo yung elder, sige po, dalhin natin sa church board kung maaprubahan. So doon sa church board tayo magtatalo-talo kung gusto nating aprubahan o hindi. Ngayon, yung mga nasa-suggest, sabihin naman ninyo na huwag masasaktan kung hindi maaprubahan. At sabihin nyo sa elders din, sabihin nyo sa mga elders, ay brother, wag tayong, sa church board niyo, sabihin nyo, wag tayong basta-basta magbabago ng kahit ano sa church natin nang walang approval. Para maganda. Di ba? Correct. Di ba sa bahay ninyo, di ba, pagka mayroong bisita, may bagong dating, may suggestion siya, pinag-aaprubahan muna ng bahay ninyo kung sunyari, may dumating na bisita, sabi, hindi niya gusto yung parang yung table ninyo luma na. Sige, pag-uusapan namin kung makakabili kami o hindi. Ibig sabihin ko, nadalhin nyo lagi sa meeting yung mga item na pang church. Huwag kayong magtatalo-talo kasi pag nagtalo-talo kayo, kanya-kanyang salita, wala namang papuntahan nyo, baka magkasamaan lang ng loob. Ano? Alam nyo, meron ako napuntang isang church, pinagtatalunan nila, yung after divine service, right away the prayer, no? Bago maglabasan, tatayo yung elder para mag-pray sa pagkain. So yung iba, ayaw nila yun. Yung iba naman, gusto nila yun, nagtatalo-talo. Sabi ko, ba't kayo nagtatalo-talo? Aprobahan nyo sa church board ninyo kung ano yung mas maganda sa church nyo. Huwag kayo magtalo-talo kasi lahat tayo dito ay mga volunteer lang tayo ng mga officers, no? Wala naman tayong bayad, nagtatalo-talo pa tayo. Wala naman tayong mga CEO, wala naman tayong mga salary. Di tayo ay mag-usap-usap kung anong maganda sa church natin. Ganun ha, mga kapatid. Okay, dalhin lagi sa church board. Okay po, thank you, Sir Dan. Okay, meron pa ba kayong gustong tanungin? May tanong pa ba, mga kapatid? Wala na po, sir. Thank you so much. Okay, Clear na so po. tayo ay magpipicture taking muna. May nag-raise ng hands. Sino yung nag-raise ng hands? Tama to. Vivo, may tanong ka pa, naka-raise ang hands mo? Wala na po, sir. Wala Wala po, na. sir. Sa chat, Okay po. sa chat Clear sir, na po. merong nilagay. Sa church, meron pa sa church naglagay. Okay, tingnan natin. Chat box. Sir Dan, ask ko lang po, yung closing song po ba, di ba congregational po? Kasi may song leader na nag-request na choir ang kakanta or duet lang, pwede po yon. Okay, pwede po ba yon? Okay, mga kapatid, yung closing song po is actually for the congregation. This is the time for the congregation Yung naka-cross. to commit. Pag kumanta kayo ng closing song. Ngayon, may mga singing groups na kakanta sa closing, ay mga bisita, mga ganon, Wala namang masama kung paminsan-minsan ay may ganon din. Ang problema ko lang, yung kanta ba nila ay pang closing o another special music?
participant. No? Kasi kung ang kanta nila parang another special music, parang anticlimactic 'yon sa worship. Ano? Paki-mute lang po yung mga ano ninyo, mga kasi naiingayan po tayo. Okay. Maganda kung yung choir, ang kakantahin nila is commitment song din, kung closing song. Pero kung magmumukhang parang special number na naman, unang-una, nawala na yung chance ng congregation for commitment. Pangalawa, parang nagkaroon na naman ng special music. Hindi ko sinasabing masama yun. Paminsan-minsan, bakit hindi? Hindi naman nakakasama yun, ano? Pero kung gagawa tayo ng serious planning, hanggat maaari, ang closing song po natin, hayaan natin ang congregation mag-participate para commitment nila. Hindi ko sinasabing masama na may choir, kasi hindi naman lagi every Sabbath din naman ano. Ingatan lang ninyo na kung magpapachoir kayo, ay sana hindi naman magmukhang parang special presentation ng choir. Parang nag-concert na naman yung choir. Yung kanta nila parang hindi connected doon sa worship. Yun ang aking minsan iniisip na parang tapos na about second coming na, napakinggan mo na, gusto ko naman mag-commit. Pero pagkanta ng choir, ang kanta nila yung mga pang-concert, nawala na yung aking worship experience. Nanood na naman ako ng concert. Yun ang hindi ideal, no? Kaya kung hanggat maaari, ang closing song ay gawan ninyong congregational. Yung choir ay mamaya na naman ninyo pakantahin sa AY at doon sila magkantahan ng magagandang kanta din ulit, ano? Pero kung hindi nyo maiiwasan yon, ay para sa akin wala namang masama, basta approve naman yung congregation ninyo. Pero kung meron kayong mga question na ganon, pa-approbahan ninyo sa church board ninyo. Sabihin ninyo, siguro po pag may choir, wag na lang yung choir yung closing song, congregation na rin ang kakanta. Pa-approbahan nyo sa board nyo. Para kahit may choir, ay hindi sila aangal dahil approve na yon. How about if appeal song po ang visitor after the message ng speaker? Okay, appeal song after the message. Be sure na yung appeal song is appeal song. Baka naman yung kanta nila ay another special presentation. Yun ang minsan kasi pag walang planning, ano? Pag may bisita, o kayo ang appeal song. Appeal song ba yung kinanta o praise song? So be careful lang para appropriate. Alam nyo yung worship, dapat po dugtong-dugtong yung mensahe. Yung mga pinakanta, yung mga topic, yung mga sinasabi, dugtong-dugtong, parang putahe, no, na magkaka-match. Pag may spaghetti ka, meron kang tinapay, may chicken, hindi pwedeng may spaghetti ka tapos meron kang adobong kangkong. Parang hindi match yata yung spaghetti tsaka adobong kangkong. Ibig sabihin yung sa worship ninyo, yung mga, kasi alam nyo yung worship is a spiritual putahe. Spiritual food. Lahat po ng ginagawa natin sa worship is spiritual food. Yung kanta, yung sermon, yung prayer, lahat po yan spiritual food. Kapag iba-ibang spiritual food yan, ay baka hindi match. Nawawala yung completeness ng message. Kaya be careful lang sa inyong planning. Ano po? Hello sir, ask ko lang po pag may appeal song, so after ng service ay hindi na umaawit ng closing song. Church namin ng appeal song ay recessional na ang pinapakanta. Okay, yun na nga, ay pag may appeal song, wala na ang closing song. Yung appeal song is part of the sermon. Yung closing song is the response of the congregation to the message. So, ibig sabihin, yung response ng congregation is part of their worship experience.
So wag niyong alisin sa congregation yung kanilang chance to respond personally to the message. Yun ang purpose po ng commitment song. Need po ba ng consecration song? Lahat po ng closing song sa divine service ay supposed to be consecration song or commitment song in response to the message. Laging pong ganon, commitment song yon po, no? Sa divine service, tawag kasi nasabi ng second service, tulad na malaking simbahan. Example, pastor silang first service at second service. Yung po mga tawag ng service ay sundin po ninyo kung ano yung recommendation ngayon ng inyong mission. Ang alam ko, nung kami ay nasa union, nung pandemic, ako ay member ng worship committee, ang recommendation doon ay ang Sabbath school ay first service, ang divine service ay second service, ang AY ay afternoon worship. Yun yung recommendation doon. So kung yun na yung pinapalakad nila, siguro, siyempre, tayo ay under ng mission, ay susunod tayo doon kung ano yung tawag na nila. Sir Dan, we usually connect our closing song to the sermon theme. Very good. Is it appropriate or not since we are encouraged to sing all about Christ and praises? Okay. Yung closing hymn po ay hindi na po praise at hindi na po tungkol kay Christ. Kung hindi, personal commitment na yon in response to your service. Ang inyong praise song ay doon sa song service at doon sa inyong adoration song or opening song maybe. Pero doon po sa closing song, yun po ay tinatawag na hymn of consecration. Hindi na ho tungkol kay Jesus yon. Tungkol na po yun sa inyo na nagko-commit kayo sa Panginoon. Bago kayo umuwi, ay kino-commit ninyo, kino-consecrate ninyo ang inyong mga sarili, ang buong congregation. Scheduled for Lower Antipolo 2-day Song Leadership Empowerment Seminars and Congregation. March, May or February. Sige po, Ma'am Rosalie, just give me the date para ma-block ko na po sa aking schedule. Since nasabi po nito ay free, ano po ang participation ng church kung sakali ng invite po namin kayo? Kung invite po ako ninyo sa inyong church, ay panggasolina lang po ng aking kotse at pagkain na masarap sa potluck, yun lang po. Yung iba, nagbibigay sila ng mga token. Pag binisita po ako sa inyo, wag na po kayong magpagawa ng certificate, wag na kayong magbigay ng mga garland, sayang lang magastos. Tsaka certificate, hindi ko naman kailangan yon. At kung magbibigay kayo ng token, yung iba nagbibigay ng mga t-shirt, mga damit, mga barong, ay wag na po kayong magbigay ng mga barong, mga damit. Wag na ho, kasi marami na akong damit, marami na akong barong. Sayang lang. Kung gusto ninyo magbigay ng token, ay masarap siguro mga fruits na lang para makakain ko pa yung fruits. Or siguro dagdagan naman ninyo yung aking panggasolina para pakabili naman ako ng Jollibee along the way, or pauwi ko naman ay makakain din ako ng mga pagkain sa labas. But anyway, so hindi po mandatory yun. Basta kung magbibigay po kayo ng token ng mga gamit, ay wag na po kayo magbigay kasi ito po, nakatambak yung mga certificate, nakatambak yung mga garland dito. Ako, aanhin ko ba ito? Sayang nga, sana magagamit pa ninyo. So, wag na lang po. Basta ang ang sure, yung pamasahe, yung gasolina lang po, kung gaano kayo kalayo sa akin. Okay? Thank you. Very clear request for Zoom coaching group practice ng empowerment seminars. Okay. Sir, ano pong dapat kantahin sa congregation sa awitan sa baba? Nakalagay merong mga okay. Nasabi na pala yon. Sir, may iba pa bang tawag sa awitan aside from singspiration? Wala sa dictionary kasi. Okay. Wala sa dictionary yung singspiration. It's an Adventist term maybe, Singspiration or song service.
Song service po ang mga tawag natin sa mga pag-aawitan. Song service. Yung iba naman, singspiration. Para pinagdugtong nila singing at saka inspiration. Sing inspiration. Yun po. Kahit ano man naman tawag nyo, wala pong problema. Basta, pero pag may sinabi yung mission ninyo na ito yung tawag, apply nyo na lang. Katulad nung, di ba yung special number, hindi na po natin tinatawag na special number. Ang recommendation ay musical offering. Yung mga chorister, hindi natin tinatawag na chorister. Ang recommendation ay song leaders. Yun na po ang mga tawag na i-update natin, na inaaprubahan. Sir, excited na po ang South Caloocan District. We had our 2-session seminar. Yes, April, yeah. Yung mga songs na voice, padala nyo po ba sa amin? Yes. Yung mga voices po, soprano, alto, tenor, bass, ay ipapadala po sa inyo kung kayo po ay sasali sa program na ito. Okay? What is your take po about having drums in music accompaniment? Si Piolo. Okay. So, parang seminar na, about SDA Church Music Ministry rito. Okay. Piolo, siguro, please, pwedeng i-message mo ko personally so I can help you to answer those questions. Okay. So, I think wala na, kanina 70 plus tayo, Bumaba na, naging 58 na lang. Okay, kung wala na po kayong question tungkol po sa pagsali, may tanong po ako, kayo po ba ay nag-iisip na isali ang inyong church sa program na ito? Pakilagay nga ng emoji na whatever, emoji na clap-clap ba o whatever na pwede nyo kung kayo po ay interesadong sumali sa program na ito. Ito? Yan. So, wala po tayong time, Basta ang malaga, pag napa-approve na ninyo ang inyong church, ay sabihin nyo agad sa amin, kasi ganito po yan. Kunyari sa inyong district, may 3 churches, o sa inyong area may 3 churches, ay gagawa po tayo ng program doon po sa inyong magkakalapit na church, para po ay gagawa namin kayo ng program, lalo na para mas interesting yung program ninyo sa inyong area. Ano po? Para pagka nagkaroon kayo ng district fellowship, ay maganda ang inyong pag-aawitan. Okay. So, mag-clap-clap kayo dyan, whatever. So, ngayon, kung wala na po kayong question, tayo po ay magpipicture taking. At pakibukas din yung mga magaganda at mga pogi na itsura po, at pipicturean ko po kayo. Meron po tayong tatlong slide. Okay, smile. Ang hindi naka-smile ay buburahin sa picture, ha? Smile kayo. Ready? 1. Smile na. Okay, slide number 1. Mag-smile kayo. Baka kayo ang nasa slide number 1, ha? Teka lang. Saving. Save as. Okay, slide number 2. Meron tayong 3 slides. Second slide, please. Baka kayo nasa second slide. Hello, Ate Esther. Smile. Okay. Alright, second slide, saving. Sandali lang po. And then, third slide. Okay, third slide po. Baka kasama kayo sa third slide. Okay, kung meron po kayong mga follow-up questions, don't bother to, wag po kayong mag-alala na mag-message lang sa akin. Ako po ay walang ginagawa, kung hindi nagmi-ministry lang. So, I'm very happy to assist you kung anong mga tanong ninyo, kung anong mga matutulong ko po sa inyong church. Okay? Alright. So, tapos na po. Ipopost ko mamaya-maya
lahat ng mga documents, yung 3 documents. And kung may church board meeting na kayo sa Sabat o next Sabat, ipasok na ninyo, paaprubahan na ninyo. Kung meron kayong buong district magpapa-approve, ay maganda yun. Kasi kapag buong district, ay magandang i-video yan sa Hope Channel. Ano? Okay. So, thank you very much. Thank you, Thank you. everyone. Thank you, Sir bye-bye. Dan. God bless. Thank you po. God bless. Thank you po. Bye. Bye. Thank you. Thank you po. Saan ang tubig?